Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Bernabe. Ganon din ang ating Baccalaureate Mass sa nalalapit na pagtatapos ng mga kabataan sa iba't ibang kurso. Para tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama nating aminin sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa maitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amamen, ng Diyos Amamen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kupas, madaling makita ng mga umiibig sa kanya at matatagpuan ng mga naghahanap sa kanya. Kusang nagpapakilala siya sa mga nagnanais sa kanya. Ang gumigising ng maaga upang hanapin ay hindi mapapagod sapagkat matatagpuan siyang naghihintay sa kanilang pintuan. Ang pag-iisip tungkol sa kanya ay ganap na pag-unawa. Ang nagpupuyat para sa kanya ay madaling mawawalan ng pag-alaala. Ang karunungan mismo ang naghahanap sa mga karapat-dapat sa kanya. Magiliw siya nagpapakita sa kanila sa kanilang mga landas at nakikipagtagpo sa bawat kaisipan. Ang simula ng karunungan ay ang taimtim na hangaring matuto. Ang pagmamalasakit sa pagtuturo ay pag-ibig sa Kanya. Ang pag-ibig sa Kanya ay ang pagtupad sa Kanyang mga batas. Ang pagbibigay pansin sa Kanyang mga batas ay katiyakan sa kawalang kamatayan. Ang kawalang kamatayan ay naglalapit sa isa sa Diyos. Kaya nga, ang hangarin sa karunungan, hindi ko ililihim sa inyo ang kanyang mga misteryo, kundi susundan ko ang kanyang landas mula sa mga paglikha.
Ilalagay ko sa liwanag ang kaalaman tungkol sa Kanya, at hindi ko lalaktawan ang katotohanan. Hindi rin ako makikisama sa nakakalason na inggit, sapagkat ang ganyang tao ay walang bahagi sa karunungan. Ang maraming matatalino ay kaligtasan ng sanlibutan, at ang matatalinong hari ay matatag na haligi ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ahangad ko ay maligtas kayo sa dulo. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tanggap ko ay ikaw ang kaloob. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat ng aking buhay. Ako'y iyong tugon sa lahat ng kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya sa akin umaakay. Nabapatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras, sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay ko hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na sa buhay ay hahatugan. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya na walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagmatiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang magbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Pagharian ninyo sa aking puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan.
Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at pagpaalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit sa mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may nagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kaniyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubok nito. Sinabi ng kaniyang Panginoon, magaling at tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga
nang hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik? Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kaniyang mga ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Pakibati po ang mga katabi, sumainyo ang Panginoon. Hinahanap ko si Christine. Earl, nasan si Christine? Ayun. Minamahal kong mga kapatid, mga graduates. Ngayong araw na ito, ay pinagdiriwang natin yung inyong mga significant milestone sa buhay bilang mga graduates. Sa 4 na taon o higit pa, kayo ay nagbuno, nagsakripisyo, maraming mga pagpupuyat at maraming pagpapagal para lamang makarating kayo sa araw na ito. But as we rejoice in this achievement, the gospel reminds us that graduation that is to come is not the end of a journey. It is the beginning of a greater mission. Sa Ebanghelyo ngayon, napakinggan po natin ang talinhaga tungkol sa mga talento. Isang Panginoon ang nagbigay ng iba't ibang halaga sa kanyang mga alipin bago siya umalis. Pero nang siya'y bumalik, tinanong niya kung papaano nila ginamit ang mga pinagkatiwala sa kanila. The first 2 servants invested their talents and made them grow. The third servant, out of fear, buried his talent in the ground and returned it unchanged. May 4 or 4 na puntos tayong pagninilayan. Makinig na mabuti. Kaide at sa inyong lahat. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng iba't ibang biyaya. May kanya-kanya tayong talento at kakayahan. Who would have thought si Kaide magiging, ano nga Kaide? President, no? President ng Minsu School Campus College. Am I right? Si Kaide, nakilala ko bilang isang lingkod kabataan ng parokya ng St. Anne. Si Kaide ay kaklase din ng aking anak-anakan. Kaya kilala ko si Kaide. Kanya-kanyang talento, kanya-kanyang kakayahan. Some of you excel in science and technology, in business, in education, in arts, in leadership. Others possess gifts that cannot be measured by grades alone. Compassion, integrity, creativity, resilience, and faith. Hindi aksidente ang kakayahang mayroon kayo. Ang bawat isa ay pinagkalooban ng Diyos ng mga talento para sa isang layunin. As graduates, remember, your diploma is not merely the proof of what you learned. It is also a reminder of the gifts God has entrusted to you.
Second point, to Lawrence and Danhil. Sila ay mga sakristan sa Pinamalayan at Cathedral nung kanilang kabataan. Saan si Danhil? Ayun, Danhil. Remember this, and to all of you, success comes with responsibility. The servants who multiplied their talents understood that what they received was not only a privilege, but also a responsibility. Sa pagtatapos ninyo ngayon, marami kayong pangarap para sa inyong sarili at para sa inyong pamilya. Ngunit tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa laki ng sahod o sa taas ng posisyon. True success is using your knowledge and your skills to serve others, to uplift communities, and make the world a better place. Kaya, tanungin niyo yung sarili niyo. Paano ko ba magagamit yung pinag-aralan ko para makatulong ako sa kapwa? Thirdly, to Joshua, Earl, and Christine. Saan si Joshua? Abakan. Ayun. Ang kapatid niyan ay seminarista. Seminarista namin. And to everyone, remember this. Do not let fear stop you. The third servant failed not because he lacked talent, but because he allowed fear to control him. Maraming bagong hamon ang haharapin ninyo pagkatapos ng graduation. Job applications, career decisions, board exams, further studies, and uncertainties about the future. You may fear failure or rejection or making mistakes. Pero ang mensahe ng Ebanghelyo ay malinaw. Huwag ibaon ang iyong talento dahil sa takot. God did not give you gifts so they could remain hidden. He gave them so they could shine and bear fruit. Sino pa ang kakilala ko dito? And to everyone, be faithful, not just successful. Sabi nung master, well done, good and faithful servant. Yun ang sinabi niya doon sa dalawa. Hindi niya sinabing, well done, rich servants o famous servants. Faithfulness matters more than fame. As you enter that next chapter of your life, strive not only to become successful professionals, but also faithful Christians, honest citizens, loving family members, and compassionate servants of God. Today, God sends you forth into the world. The talents He entrusted to you have been sharpened through education, experience, and perseverance. Huwag ninyo itong ibaon sa lupa ng takot, mga pagdududa, o pagiging kampante. Instead, invest your gifts in service, excellence, and love. Go forward with courage. Dream boldly. Work diligently. Serve generously. And trust in God completely. At kapag dumating ang panahon, naharap tayo sa Panginoon.
Naway marinig din natin ang kanyang mga salitang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Minamahal kong mga kabataan, you're about to face another chapter of your life. You remember this very gospel that you have heard today. Gospel according to Matthew, no? The parable of talents. God has given you everything. You persevere in life. Do not be afraid. Mahal kayo ng Diyos at pagpapalain kung ang mga pagpapala niya ay inyong pinagyayaman sa buhay. Amen. Magsitayo. Mga kapatid, idulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin para sa mga mag-aaral na magsisipagtapos na handang mamuno ng may kakayahan at may mabuting pagkatao. Manalangin tayo sa Panginoon at ating wikain. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway patuloy itong maging ilaw at gabay sa mga kabataan upang lumago sa pananampalataya at mabuting asal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga magsisipagtapos, naway gamitin nila ang kanilang kaalaman at kakayahan sa paglilingkod sa bayan at sa simbahan ng may katapatan at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bansa, naway mamuno sila ng may integridad at tungan at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga guro at mga magulang, naway patuloy nilang mahubog at akayin sa banal na pamumuhay ang kanilang mga anak sa landas ng katotohanan at kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating bayan, naway magkaisa tayo sa pagtataguyod ng kapayapaan, katarungan at kaunlaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga estudyante na yumao, sanhi ng mga karamdaman, naway tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon kasama ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin. Patnubayan mo kami sa landas ng katotohanan at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ang Panginoon. Amen. Magsiupo at ihanda ang sarili para sa pag-aalay. Sa lahat ng sandaling ako'y
ito'y alay sa'yo. Awit ng masasalamat ko sa'yo, aking Diyos. Sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniwan. Salamat o Panginoong Jesus. Tingin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasasalamat ko sa'yo, aking Diyos. Sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniwan. Salamat o Panginoong Jesus. Salamat o Panginoong Jesus. Salamat o Panginoong Jesus. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal na sa iyong pagbabasbas, na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig at sa aming lahat, sapagkat ito rin na nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Moises na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo. Sa lahat ng sandali ako'y ingatan sa landas ng buhay na ating nasimulan. Di ko naranasan ang magutom sa lansangan, sa biyaya mo ako'y iningatan. Jesus, ang ginapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay ng anak ang sa aming kaloob at magsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming ano, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang ginapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay ng anak ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging ginapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang ginapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan.
face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lord, even though at times I'd rather go along my way, help me take the right directions, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Oh, lead me, oh Lord. Lead me, Lord. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsasaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas ng mga medalya. Panginoong Diyos na makapangyarihan at mapagpala,
Basbasan mo ang mga medalya nito na sumisimbolo ng lakas, talino, kakayahan at abilidad ng mga natatanging estudyante. Ito nawa ay lagi magpaalaala na sa kanilang pagpapagal at pagsumikap, may mabuti at magandang bunga ang lahat ng iyon. Na may manatili ang kanilang kapakumbabaan at ang patuloy na pananalig at pagtawag sa iyo sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Pagpalain mo ang mga kabataan na tatanggap nito. Ganon din ang mga kabataang magsisipagtapos dito sa Mindoro State University Victoria Campus. Naway magpaalala to ng iyong kabutihan at kasaganaan na ipinagkakaloob sa kanilang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Mayo't tiyaya, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw